Good morning. Salamat sa Panginoon sa isang paulit na pagkakataon na pinagkaloob niyo sa atin para tayo po ay makapanambahan sa Kanya. Meron po ba sound? Hello? Okay. So, ngayon pong umaga, nagpapatuloy po ang ating pag-aaral sa aklat po ng Revelation. So, ngayon po ay yung susunod na 2 chapters ang ating pong pag-aaralan. Pero bago po yan, ay ating po munang basahin ang Revelation chapter 15, verses 1, and then we will jump to verses 5 to 8. Hiniling ko po ang bawat isa na magsitindig at basahin po natin ito ng sagot-sagutan. So all stand please. Sabi po sa verse 1, I saw in heaven another great and marvelous sign, 7 angels with the 7 last plagues. Last, because with them God's wrath is completed. Out of the temple came the 7 angels with the 7 plagues. They were dressed in clean, shining linen and wore golden sashes around their chest. Together, and the temple was filled with smoke from the glory of God and from His power, and no one could enter the temple until the 7 plagues of the 7 angels were completed. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita, tayo may manalangin. Panginoon, ngayon po umaga, muli kami po ay na papakumbaba sa inyong harapan. Hindi namin kayang unawain ang inyong pong salita, lalo na sa aklat po ng pahayag. Ito po ay mystery. Ito po, Panginoon, ay hindi pa nangyayari. Ngunit alam po namin na ito ay mangyayari dahil ito po ay inyong salita. Panginoon, sa umagang ito, kung paano mo kami sinamahan ng mga nagdaang buwan, mga linggo, sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Panginoon, tulungan mo pa po ulit kami na maunawaan po ito. Panginoon, tulungan mo rin kami na makita yung kahalagahan nito sa buhay po namin habang iniintay namin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po kayo. Ano po ang inyong advice or how would you inspire ang isang estudyante ng dentistry? Ilang years ba dito sa atin ang dentistry? 6. Alam ko 6 years, no? At paano i-encourage ang isang estudyante ng dentistry na nasa ika-5th year na siya? Ngunit, nadi-discourage na siya, nalulungkot na siya, napapagod na siya. How would you encourage that student? Ano sasabihin niyo sa kanya? 5th year na siya. Sasabihin niyo, sige, tumigil ka na, naka5 taon ka na eh. Yun ba yun yung sasabihin? Ano sasabihin? Tuloy lang dahil sabi niyo, 1 taon na lang. Nakaka5 taon ka na. Ano? It's too late to quit. Di ba? Kung halimbawa naman isang empleyado, office mate mo, ikaw to siguro. No? Ang pasok mo ay 8 to 4. Tapos bandang 2:00, inaanto ka na. Tinatamad ka na. Ubus na ang iyong momentum. How would you encourage this people? Or how will you encourage yourself? Punta tayo sa Starbucks. So you will encourage them or him or her to continue. Diba? Tapusin mo, 2 oras na lang. Diba? Matatapos mo na. Diba? Walang mag-a-advise sa atin dito na tama na nga yan. 2:00 na. Pwede ka nang umuwi. Diba? Paano nyo naman i-encourage ang isang sumali sa marathon na 50 kilometer
Kung siya ay nasa 49 kilometer na, pero eto na itsura niya. Pagod na siya. Ano? Ano ang inyong sasabihin sa kanya? Ha? Tapos na niya yung 49 kilometer. Pagod na. Pagod na. Tama na? Tigil na? I-encourage mo pa rin siya, di ba? Na magpatuloy. No? Naka 49 ka na eh. Di ba? Natapos mo nga yung 49 kilometers eh. Ito na lang, isa na lang. I wonder kung merong dito sa atin ng nakakaramdam sa ating buhay na gano'n. No? November na. No? Matatapos na ang December. Or matatapos na ang 2025. Di ba? Marami siguro sa atin dito, paubos na ang momentum. Or ubos na ang momentum. Kumaga, paano-ano na, hinihila na yung paa. At ngayong umaga, mga kapatid, marahil sa pag-aaral natin ng Revelations, ganun din ang nararamdaman natin. Kailan kaya matatapos si Pastor Releno? No? Sabi ng asawa ko, puro parusa naman ang ating pinag-aaralan. Di ba? At totoo nga. At alam niyo ba, parusa ulit ang ating pag-uusapan ngayon. So parang nakaka-overwhelm na na ganitong gagawin ng Panginoon sa mga tao na hindi sumusuway sa Kanya. Ngayong umaga, kung titingnan natin ang hustisya sa ating bayan, sa ating bansa, maging sa ibang bansa, ano ang inyong nararamdaman? Natutuwa ba kayo? Perfect? No. Tama. Okay. So, sabi nung isang composer, no? Sabi niya, pagka nakakarinig ako ng kanta, nagkukumpos ng kanta na may mura, nagbumura. Pero tungkol yun yung murang yun ay tungkol sa kalukuhan, no? Sa injustice sa bayan. Parang okay lang sa akin. Sapagkat nakakagaling yan kung ano man ang nangyayari. Siguro nararamdaman din natin kailan kaya matatapos ang kasamaan. Kailan kaya magiging maayos ang takbo ng ating buong bayan. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ito po ang gusto ko pong makita natin as we continue to study Revelation. Darating din ang umaga. Makakita rin po tayo ng liwanag. At sa patuloy na pag-aaral natin, no, after this promise next week, makakita na tayo ng liwanag. Kailangan lang na ipakita talaga ito ng Panginoon. Ito plano niya. No? Upang tayo pong lahat, no, ay magkaroon po ng kapayapaan sa ating pong puso. At tayo po ay magkaroon ng pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat sa ating Diyos. Sapagkat lahat ng mga hinaing natin sa puso natin, lahat ng unfairness, no, na ginawa sa atin, alam niyo po ba, yan ay nakita ng Panginoon. At yan ay igaganti tayo ng Panginoon. No? At yung ganti ng Panginoon, wala talagang ano yun. Walang makakalusot, no? Walang makakatakas. No? Talagang yun ang tama, no, na paraan ng pagganti. Kaya dapat ipagpasa Diyos natin ang maraming mga bagay sa mundo. Sapagkat Diyos lang nakakaalam kung paano, no, gagantihan sila. Ngayon pong umaga, nais kong balikan natin, no, ang ating pinag-aaralan for the past 8 weeks. Ano, at yan po ay matatapos ngayon pong November. No, ito pong ating Blessed Hope. Ito pong Revelation, Book of Revelation, kung ito po ay ating isa-summarize sa 3 words, ito po, our Blessed Hope. This was written, no, hindi po sa mga unbelievers. No? This book was written for the believers. Suffering believers because of their faith. No? Bakit po? Sapagkat sa kabila ng kanilang nararanasan na pag-uusig, sa kanilang pagsunod sa Panginoon, darating ang Panginoon, matatapos yun. Nung kukunin sila ng Panginoon, paparusahan ng Panginoon yung mga umusig sa kanila ng matindi. Okay? At hanggang ngayon po, mga kapatid, sa panahon po natin, ito po ang ating
pinagpalang pag-asa. No? Meron po tayong inaasahan na buhay, no? Na hindi kailanman ito pwedeng pasinungalingan, no? Hindi ito pwedeng sabihin ng mga tao na hindi totoo. Dahil sinabi po ng Panginoon that we have a blessed hope. You have a blessed hope. Kung tinanggap po si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas ngayon po umaga, you have a blessed hope. Noong September, nakita po natin, no, the promise of Christ's return sa chapter 1, sa chapters 2 and 3, the portraits of the church, the palace in the sky sa chapters 4 and 5, the period of the Great Tribulation, so dito po nagsimula na yung tribulation sa chapters 6 and 7. And then pagpasok ng October, nakita natin yung mga salot, no, from the trumpets sa chapters 8 and 9, then the prophetic interlude, no, yung pahinga, yung pause, yung ceasefire, no, sa chapters 10 and 11, and then the persecution against God's people. Itong God's people dito, hindi po ito yung ngayong mga mananampalataya, kundi ito po yung mga sasampalataya, no, sa Panginoon, sa mga maiiwan sa rapture. Okay? And then, nakita natin last week, the preservation of the believers. Again, yung mga believers dyan, ay hindi lamang yung mga tayo, kundi yung mga maiiwan na sasampalataya sa Panginoon. But praise God, sapagkat tayo na tumanggap sa Panginoon ngayon, no, hindi na natin may experience, no, kahit isang minuto ng tribulation. Because bago magsimula ang tribulation, kukunin na niya tayo. Hindi mo ba? The Lord will preserve us. Dito po sa matinding pag-uusig nito, matinding kahirapan na ito, natin pong pinag-aaralan. Ngayon po umaga, nais ko pong pag-aralan natin the pouring of the last punishments. No? The pouring of the last punishments. Last na to. No? Na matindi. Pero ito na ang pinakamatindi. No po? Na punishment ng Panginoon na ibibigay sa lahat ng mga hindi sumampalataya sa Kanya. Tingnan po natin itong chart na ito. So far, ito po ang nangyari. No po? Dito sa ating pong pinag-aralan. Ito ang mangyayari in the future. So, kung makikita niyo yung blue line na yan, the rapture of the church. Okay? So, kinuha na po tayo. Dinagit na tayo. Again, ang kukunin ng Panginoon, yung mga tumanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Okay? Kung ikaw ay sympathizer lang, no, nakikiayon lang, pagka dumating ang Panginoon, I'm sorry to say, no, may iiwan ka. No, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang kukunin niya ay yung mga sumampalataya sa Kanya. Kung sumampalataya ka ngayon sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, walang pagdududa pagdating ng Panginoon. Anytime, kasama tayo sa rapture. And then, nakita natin yung 1 to 7, yung unang 1 to 7 na seals. Nung inopen yun, nakita po natin, no, na lumabas ang Antichrist. No? At itong Antichrist na ito ay nakasakay sa white horse, no? At siya ay napakatalino, napakagaling. He will solve all the problems in the world. So, kung sa rapture, no, or sa simula ng tribulation, problema pa rin ng Pilipinas, ang China, no, masusolve yan, no, ng Antichrist. At pagka nasolve niya yan, nagkaroon ng kapayapaan, marami ang bibilib, marami ang susunod sa kanya, lalo na yung mga Hudyo. No, sapagkat ang dating ng Antichrist, he will look, no, he will act, no, like Christ. Kaya sasabihin ng mga Hudyo, itong hinahanap namin, itong iniintay namin. At tayo din, at yung di mga maiiwan, no, ganun din ang mga marirealize. Pero again, may paalala ang Panginoon dito sa Book of Revelation. So, pagkatapos itong pagbukas ng 7 seal, yun namang 7 trumpets naman. No? So nakita naman natin, no, yung matitinding kalamidad na nangyari na dulot ng 7 trumpets na ito. By the way, itong 7 seals, no, ang mga nasira lang dito ay 1/4 ng earth. No? Pagdating dito sa trumpets,
Ang mga nasira ay 1/3 ng naiwan. Okay? So, napakatindi ng no? Mararanasan mga kapatid ng maiiwan dito. Okay? Yan ang nakalagay po dito sa ating pong pinag-aaralan sa Book of Revelation. Ngayon po ay dadako tayo sa 7 bowls naman. No? Ano Tagalog sa bowl? Malupong. Mangkok. Mangkok. Ayan. Golden mangkok. Malagitong mangkok. At ito, itong mangkok na ito po ay hindi lamang basta naisip, kundi ito po ay ginagamit sa pag-worship nila noon. No? Ito po ay hindi malalim, no? Ito ay mababaw lang. At ginagamit nila ito pangbuhos ng dugo. No? Pangbuhos doon sa alay. Okay? So, yan po ang context niya. At yan po ang dahilan bakit ang ginamit na pinaglalagyan itong huling 7 salong. Okay? So, meron po tayong, bago po yan, tingnan niyo itong timeline. So, 7 years, sinati sa dalawa. So, ang mangyayari sa 3.5, may experience itong 7 seals and 7 trumpets. No, 21 months. Yan. And then, pagdating sa last 3.5, ito na. Ito na yung pinakamatindi na parusa na ibibigay ng Panginoon. Kung inyo rin pong babalikan ang ating pag-aaral, patindi ng patindi. Ano po? Yung parusa na binibigay ng Panginoon. Okay? So, yung mga nasa dulo doon, sa mga susunod po nating linggo, yan mapapag-aralan. So, dito po muna tayo, dito sa 7 bowls. Okay? So, meron 3 nilalaman po itong pagbuhos ng huling mga parusa. Ang una, the record of punishments. No? Or the record of the punishments. Ano yung listahan ng mga parusa buhat dito sa bowl na ito, no? Na binigay sa mga angels. Okay? So, tingnan po natin sa Revelation chapter 15, 1, at saka 7 and 8. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. I saw in heaven another great and marvelous sign, 7 angels with the 7 last days, last because with them God's wrath is completed. Then one of the 4 living creatures gave to the 7 angels 7 golden bowls filled with the wrath of God, who lives forever and ever. And the temple was filled with smoke from the glory of God and from His power, and no one could enter the temple until the 7th place of the 7 angels were completed. Okay, napaka-tindi po, at napaka-systematic. No? Nung ito po ay sinulat ni John, ang sabi po ng mga Bible scholars, kaya po ito dinitalye ng Panginoon kay John na dapat isulat na itong details na ito. Gusto pong ipaalam niya sa mga makakabasa nito pong bahagi ito na walang makakapigil sa Panginoon sa kanyang pagpaparusa. Hindi mo siya pwedeng i-delay itong parusa niya. O hindi mo siya pwedeng pagaanin. No, pwede bang 3 bowls na lang? Huwag ng 7. O kaya pwede bang isa na lang? Okay na ako doon. Hindi. No? Sabi niyan, sa last part, no one could enter the temple until the 7th plagues of the 7 angels were completed. Kailangan kompleto yung 7. No? At titingnan po natin, ano-ano ba yung mga nilalaman nun? Sabi po sa Revelation 16, 1 and 2, Then I heard a loud voice from the temple saying to the 7 angels, Go, pour out the 7 bowls of God's wrath on the earth. Okay? So may command na, may utos na, no? Na ibuhos nyo na. No? Itong bowl na yun, nilalaman ng bowl na yan. No? At ang nilalaman yan ay puot ng Diyos. Okay? Ibuhos nyo na sa mundo. Ang sabi niya, the first angel went and poured out his bowl on the land, and ugly, festering sores broke out on the people who had the mark of the beast and worshipping its image. Gusto ko muna tingnan natin yung ugly, festering sores broke out on the people. So, ang una na
listahan or nakalista sa punishment ay yung festering sores. Yung masakit, nakakayamot, ano, na sugat. Magkakaroon ng sugat ang mga tao. Pagka binuhos na ng unang anghel, yung unang laman ng bowl sa mundo. Nakanasan nyo na bang magkasugat? Na hindi gumagaling, na nakakainis. Diba? Noong pong Saturday, ako po ay nagkasal. At yung nanay ng bride, ang tatay ng bride, the night before ay nagkasugat siya. At siya po ay diabetic. So alam natin pagka-diabetic, matagal gumaling. So that night, that Friday night, siya po ay pumunta sa hospital at pinalinis niya. Kasi ang laki na nung sugat. Sabi ko, makakapunta ba kayo sa kasal? Sabi niya, titingnan ko. Pipilitin. So ang ginawa, naka-wheelchair siya. Pero kitang-kita mo yung discomfort niya. Isang sugat lang yun. No? At ang sugat niya, halimbawa ito yung paa, dito lang. No? Pero talagang hindi siya makangiti. Sa picture taking, no? Hindi siya makangiti. Hindi na niya inihatid yung anak niya. Kasi naka-wheelchair siya. Sabi ko sa anak niya, ipwesto mo na lang siya dun sa pwesto niya pagka umupo siya. No? Yung pwesto ng parents sa wedding. So, bago pa magsimula ang ceremony, doon na siya. No? Pero ganun katindi, yung sugat niya. Talagang hindi niya may baba lang. Ano ba nakataas yung paa niya doon sa doon sa wheelchair. Isang sugat lang yan. Ito mangyayari dito mga kapatid. Pagbuhos noon, nung bowl na yun, God's wrath, matinding sugat ang mararat. Hindi lang isa, kundi ito'y sugat sa buong katawan. At napakatindi ng discomfort na mararanasan ko na makakatanggap nito. No? Nang nandito, nang nabubuhay sa panahong ito. Okay? And then, ang sunod, the second angel poured out his bowl on the sea, and it turned into blood like that of a dead person, and every living thing in the sea died. So, ang pangalawa, sea becomes blood. No? Ang dagat, no? Ang pinakamaraming, ang mas malaki ang water, no? Sa mundo kaysa sa soil, di ba? So imagine that. Lahat ng karagatan ay magiging dugo. Kulay dugo. No? At ang sabi dyan, every living thing in the sea. So wala ka ng kung mahilig kang kumain ng isda, wala nang blue marlin kang makakain. Wala ka nang makakain na galunggong o tulingan. Diba? Because every living thing ay mamamatay. Pag binuhos po yung pangalawang bowl. Then, next, then the third angel poured out his bowl on the rivers and springs of water, and they became blood. Then I heard the angel in charge of the waters say, "You are just in these judgments, O Holy One, you who are and who were." Sabi niya, "For they have shed the blood of your holy people and your prophets, and you have given them blood to drink as they deserve." And I heard the altar respond, "Yes, Lord God Almighty, true and just are your judgments." So makita po natin dito, babalikan natin, yung third angel, ang binuhos niya yung laman ng kanyang bowl sa rivers, no? Sa mga spring waters. So ito yung mga iniinom natin, no? Yung sea, yung dagat, no? Hindi natin yan masyadong iniinom. Maliban na lang kung meron padadaanan mo yan sa machine, no? Pero ang natural na iniinom natin, no, yung mga mineral water, yung mga spring water. So dito, ginawang blood na rin po yun. So katulad nga nung napag-aralan natin nung 2 Sundays ago,
yung 1/3 ng water ay naging blood. No? Di ba ang hirap uminom doon? Nasa dugo o kaya dugo. Hindi kayo inom talaga doon. Kaya natin daw mabuhay ng 40 days na walang kain. No? Pero yung walang tubig daw, no, ay I think 3 to 7 days. Kailangan natin talaga ng tubig. Eh, anong mangyayari sa atin kung ang tubig natin na iniinom ay tubig? Okay? So talagang napakahirap ng mararanasan ng mga tao na nandito, ng mabubuhay sa panahon ito. And then, ang sabi pa niyan, then I heard the angel in charge of the water say, you are just in this judgment, O Holy One, you who are and who were. So, parang sinabi pa dito ng angel na yun, na nagbuhos ng tubig, nung naging dugo yun, nung pinuri pa niya ang Panginoon. Nung pinuri niya ang Panginoon, tama lang itong ginagawa mo. No? Naparusa, kanino? Sino mga pinarusahan? For they have shed the blood of your holy people and your prophets, and you have given them blood to drink as they deserve. So, itong mga pinaparusahan this time ay yung mga tao na pumatay, no? Sa mga lingkod ng Panginoon. Sa mga sumampalataya sa Panginoon. As I've said kanina, igaganti tayo ng Panginoon. No? At ang pagganti ng Panginoon ay kakaiba, ano, kaysa sa iniisip natin na paraan. No? Ito, no? Tinanggal ng Panginoon yung pinakamahalaga na bahagi ng buhay ng tao. Yun yung tubig. Okay? So, at ang sabi pa dito, tama yung ginawa ng Panginoon. Ano? Sabi sa verse 7, and I heard an altar, yes, Lord God Almighty, true and just are your judgment. No? Hindi natin pwedeng sabihin ang Panginoon na nagkamali siya dito, na bias siya dito. No? Kundi itong parusang ito sa mga hindi sumampalataya sa Panginoon, sa mga nanakit sa mga lingkod ng Panginoon, ay dapat. Okay? So yan po ang mangyayari. No? The fresh water becomes blood. And then ang pang-apat, the fourth angel poured out his bowl on the sun, and the sun was allowed to scorch people with fire. They were seared by the intense heat, and they cursed the name of God, who had control over the place, but they refused to repent and glorify Him. Okay? So, ang pang-apat na angel, no kanyang ibinuhos yung kanyang bowl, binuhos niya sa araw. Siguro, lahat ng protection, nagpo-protect sa araw at saka sa atin, nasira yun. No? Siguro totally nasira na yung ozone layer. No? At ang iba pang mga protection. At ang nangyari, no? The sun was allowed to scorch people with fire. I can't imagine kung ano po ang mangyayari dito. Halagang masusunog, no? yung katawan. No? Naalala ko nun siya yung anak ni Pastor Diego. Siya po ay 3 years old. Nag-swimming kami. At excited siya mag-swimming. Sa beach, no? At yung beach na yun ay black sand. Napakainit. Nakita ko nasunog yung talampakan niya. Yung dalawa as in, nasunog dahil sa init no buhangin yun. No? At tasyak ako, nun lang ako nakakita ng gano'n. No? Sabi ko, ginawa ko rin yung pako. Buti na lang makapal yung aking balat. Pero yun, nakakita ko ng gano'n, nasunog ang sakit. Diba? Ito po mga kapatid na mangyayari, no? Sa panahon na yun, no? Pagka ibinuhos na nung ika-4 na angel, yung ika-4 na laman ng bowl, no? Ibubuhos niya sa araw kung ano man yun. And then yung araw, talagang titindi yung init, no? So, ano ba yung pinakamainit na na-experience niyo? Ilan degrees? Na-experience yun ba yung 45, 48 degrees? Sa India, 50. Sa Saudi, yan, 50. Siguro ito magwa 100. No? Magwa 100 degrees. Di ba ba?
So, napakainit bro. Sobra. No? At yun nga, masusunog na yung balat mo. Hindi ko alam kung paano protection ang gagawin ng mga tao. But ito ang sabi na mangyayari during that time. Okay? So, men scorched with heat from the sun. Then ang pang-lima, the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and its kingdom was plunged into darkness. People now, ano ba pronunciation yan? Down? No. Yeah. So, their tongues in agony and cursed the God of heaven because of their pains and their sores. But they refused to repent of what they have done or what they had done. Okay? So dito, dumilim. Yung beast dyan, yung throne of the beast, ito po yung Antichrist. Okay? So during this time, naghahari pa rin. No, leader pa rin ang Antichrist. Marami siyang mga tagasunod. No? Maraming followers siya na natatakan niya ng 666. Okay? So, dumilim. Okay? And then, yun nga, nagnalit yung mga dila ng mga tao na naiwan dito. At they cursed God. No? Because of their pains and their sores, but they refused to repent. Naisip ko, ano? Gusto pa rin ng Panginoon na may mag-repent dito? Wala. Pero, according sa mga Bible scholars, sa panahon ito, kasi ito po ay patapos na yung 7 years nito, wala nang magre-repent dito. No? Wala nang makaka-experience ng repentance dito. Lahat ay magagalit sa Panginoon. Okay? So, napakatindi. Ibig sabihin, napakatindi ng kanilang nararanasan, nararamdaman dito. Okay? So, darkness on the kingdom of the beast. Sunod, the sixth angel poured out his bowl on the great river of Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. Then I saw 3 impure spirits that looked like frogs. They came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. So may tatlong itsurang palaka, na lumabas sa dragon, kay Satan, sa beast, sa Antichrist, at saka sa bibig ng mga false prophets. Anong ginawa ng mga palaka na ito? They are demonic spirits that perform signs, and they go out to the kings of the whole world to gather them for the battle on the great day of God Almighty. Verse 15, Look, I come like a thief. Blessed is the one who stays awake and remains clothed, so as not to go naked and be shamefully exposed. Then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon. Okay, so narinig na ba yan? Salitang Armageddon? Yung sabi ng ibang Armageddon. No? Ang ibig sabihin po ng Armageddon sa Hebrew ay the hill of Megiddo. No, sa English. Ito pong Armageddon, Hebrew word po ito. Ang ibig sabihin niyan, hill of Megiddo. Meron pong isang mababang bundok lang. Ano po? Dito po sa southern part ng Galilee, na ang pangalan ay Megiddo. At yung Megiddo na yun, ang dami pong mga nangyari sa history ng Israel. Okay? Doon daw po, makikita natin, dito sa Megiddo, ang maraming labanan na nangyari. Yung ilang mga tagumpay ni David, dito po nangyari. Basta't mabanggit itong salitang ito, sa Biblia, puro labanan ang nangyari. So, for the final battle between good and evil, mga kapatid, dito po mangyayari. At ang gagawin po ng Diablo, ang gagawin po ng Antichrist, ang gagawin ng mga false teachers, yung paglabas nga ng mga mukha na yun, mga demons na yun, kukumbinsin nila ang lahat ng mga hari, para sugudin ng Israel. Ang dami nun. Pero,
Ang sabi nga sa verse 15, "Look, I come like a thief. Blessed is the one who stays awake and remains clothed, so as not to go naked and be shamefully exposed." Ang Panginoong Jesucristo, this time, siya po ay bababa para makipaglaban. No? Ito yung final battle ng good and evil. So kung kayo sa umagang ito ay nag-iisip, kailan ba matatapos ang kasamaan? No? Pagka kayo manunod ng TV, ang tindi ng ng mga nangyayari, yung mga holdapan, no? Yung mga krimen, diba? Ang lupit. Talagang dati gabi lang nangyayari ang mga krimen. Ngayon, kahit madaling araw, kahit alas 7 ng umaga, no? Kahit alas 10, no? Kahit may nakakakita. Diba? Pero mga kapatid, tandaan po natin, sa panahon ito, tatapusin ng Panginoon ang kasamaan. Okay? At yun ang tawag doon sa labanang yun ay Battle of Armageddon. Okay? Yun yung last fight last battle between good and evil. At alam po natin kung sino ang mananalo. Okay? So, the Euphrates River dried, no? So, yung pong Euphrates River, yun po ay maiiga sapagkat doon sila maglalaban. Okay? And then, panghuli, the seventh angel poured out his bowl into the air, and out of the temple came loud voice from the throne saying, "It is done." Okay? Then there came flashes of lightnings, rumblings, peals of thunder, and severe earthquake. No earthquake like it has ever occurred since mankind has been on earth. So tremendous was the quake. Okay? So makita natin po, nung ikapito na bowl, may sumigaw na. It is done. No? At yung word na yan po, ay katulad din ng isligaw ng Panginoong Jesucristo. It is finished. No? Kung yung sinigaw ng Panginoong Jesucristo, it is finished, tapos na ang kaligtasan. Ito naman, tapos na ang pagpaparusa ng Panginoon. Okay? And then after that, yun nga, nagkaroon na ng kidlat, no, ulog, at ito'y matinding, severe earthquake. No? So, alam natin na kung halimbawa, ma-experience natin dito sa Pilipinas, huwag naman sana, dito sa Metro Manila, the one, no, meron pang mas malaking darating. Di ba? At sabi dyan, no earthquake like it has ever occurred since mankind has been on earth. So, grabe, no? Matindi itong earthquake na ito. Baka intensity 10 ito. Di ba? Or more than pa. Kasi sobrang lakas po nito. Okay? Then, makikita natin dito, the great city split into 3 parts, and the cities of the nations collapsed. Okay, so ganito katindi. No? So, ito palang Metro Manila, or itong Quezon City, magko-collapse to. God remembered Babylon the Great and gave her the cup filled with the wine of the fury of his wrath. Every island fled away, and the mountains could not be found. From the sky, huge hailstones, each weighing about 100 pounds, fell on people, and they cursed God on account of the plague of hail, because the plague was so terrible. Imagine nyo, no? Yung bigat ng hailstone. Dito sa atin, ang hailstone, parang ano lang talaga eh. No? Ang liliit lang, although merong place yata, somewhere, yung parang ice cubes. No? Yung ice cubes, masisira na yung kotse mo pagka nabagsakan ka. Ikaw, mabubukulan ka nun. Ito, 100 pounds. Alam niyo ba kung gaano ka bigat ang 100 pounds? Isang sakong bigas. Ano? Imagine yun ang babagsak sa'yo. Isang sakong bigas. Di ba? Na hailstone. Kaya ano ang reaction ng mga tao? They curse God. No? On account of the plague of hail, because the plague was so terrible. At sa palagay ko, walang mabubuhay dito. No? Pagka nabagsakan ito. At alam natin, pagka bumagsak ang hailstone, di ba? Walang pinipiling lugar yan. No? Kung yun yung mga maliliit, tinatamaan tayo eh.
eh di lalo na yung kasi lalaki ng isang sakong bigas. Di po ba? Pero again, hindi naman natin ito ma-experience if we accepted the Lord as our Savior. Ito po ay para dun sa mga maiiwan. Okay? Itong parusang ito. So, ang panghuli, lightning, earthquake, hailstorm. Yan po ang makikita natin na nilalaman ng ikapito na boat. At napakatindi po ito, no? Hindi ko alam kung may mabubuhay pa dito sa pito. At ito nga ang huli, no, na parusa na ibibigay ng ating pong Panginoon. So yan po ang una na makikita natin, the record of the punishments. Second, okay, para i-summarize lang, no, para mas magandang tingnan, ito po, no, yung first bowl, malignant source, sea becomes blood, fresh water becomes blood, men scorched with heat, darkness of the kingdom of the beast, Euphrates River dried up, kings of the east, and lightning, earthquake, and hailstorm. So yan po makikita natin sa Revelations chapter 16, 1 to 21. Okay? And then, ang pangalawa, the recipients of the punishment. Sino ang makakatanggap nitong punishment na ito? Meron pong specific na makakatanggap nito. No? Sino? Sabi dito sa verse 2 ng chapter 16, the people who had the mark of the beast and worship its image. Okay? Ang makakatanggap ng parusang ito ay yung nagpatatak ng 666. Okay? Yung mga sumamba doon sa image ng beast. Wala na mga believers dito. Namatay na lahat yung mga tumanggap sa Panginoon during the 7 years. No? At sila binuhay na ulit sa kalangitan. So, natitira dito, lahat na ng sumasampalataya, sumusunod sa Antichrist. Okay? At ito yung huling hatol na binigay sa kanila ng Panginoon. And then, sino pa? Yung mga recipients, those who had the mark of the beast. Kaya alam nyo, up to the end, hanggang sa katapusan po ng mga parusang ito, yun pa rin ang nais ng Panginoon. Yun pa rin ang purpose ng Panginoon. Bakit patindi ng patindi yung parusa na binibigay niya sa mga tao na naiwan? For them to repent. Kasi ayaw talaga ng Panginoon na mamatay ang tao. Kaya lang, human beings chose to disobey the Lord. Kaya, yun, pinarusaan sila ng Panginoon. Okay? So, sabi pa dito, sino pa yung mga recipients ng punishment? Basahin nga po natin ito. Ready? Begin. The great cities split into 3 parts, and the cities of the nations collapsed. God remembered Babylon, the great and filled with the wine of the fury of His wrath. Mga kapatid, ito pong gusto kong makita natin, itong Babylon the Great. No? Ang Babylon, 2,000 years ago, or 2,500 years ago, ito po ay ang pangalan ng Iraq, no? Ay Babylon. At ito pong Babylon na ito ang sumako sa Southern Kingdom. Ano po? At ito po ang description ng Babylon. Sabi pa, mamaya pala yung description. Dito, sabi dyan, one of the 7 angels who had the 7 bowls came and said to me, "Come, I will show you the punishment of the great prostitute who sits by many waters." So, yung Babylon, ang recipient ng parusa. So, ito yung description ng Babylon. Basahin nga po natin sa Habakkuk chapter 1 verses 6 to 7. Ready? Begin. I am raising up the Babylonians, the ruthless and impetuous people who sweep across the whole world to seize dwelling not their own. They are feared and dreaded people. They are a law to themselves and promote their own honor. Okay? And then, ang sabi pa sa verse 11, pass like the wind and go on, guilty people whose own strength is their God. So, ganito kalala ang mga Babylonians noon.
No? Ganito sila kinakatakutan. No? Bagamat tinalo sila ng Iran or ng Medo-Persia, pero since sila po ang unang powerful country or powerful empire, no po, noong panahon po ng Israel, nung hindi pa siya nabubuwag, ito po parang naging standard, no, ayon po sa mga Bible scholars, ito po ang standard ng immorality, no, ng disobedience, no, ng idolatry. Okay? Yan po, tatlong yan ang laging dala ng mga Babylonians. Po? At matindi po silang magparusa. Okay? Kaya nung ito po ay binanggit, no po, the Babylon the Great, yan din po ang makikita during this time. At sabi po ng mga Bible scholars, the Bible is silent kung itong Babylon na ito ay itong Iraq. No? Alam niyo ba na ang Iraq pala, ang may pinakamalaking reserve na oil, no, sa buong mundo. Mas malaki pa ang reserve niya sa Saudi. Okay? Hindi lang sila nag-iingay, pero malaki ang kanilang reserve. At alam po natin, pagka malaki ang reserve sa oil, they can manipulate the economy. No? Sila nagdidikta, no, kung magkano ang presyo ng langis. No? At alam natin, pagka tumaas ang presyo ng gasolina natin, ng diesel, ano pa yung sunod na tataas? Mga bilihin. At pagka tumaas sa mga bilihin, magkakaroon tayo ng problema kasi yung ating sweldo, no, ay hindi tumataas. Di po ba? So, mga kapatid, makikita po natin, no, na possible ng Iraq, ito po ay muling marirevive. In fact, ayon po sa mga writings ng ibang mga Bible scholars, nasabi po ni Saddam Hussein, kilala niyo po si Saddam Hussein? Siya ang nagpasabog ng Twin Towers. Yun ang plano niya, i-revive ang glory days ng Babylon, no, sa Iraq. Pero hindi na nangyari yun, no? Kasi ayon sa isang documentary na pinanood ko, napatay na si Saddam Hussein. Okay? Pero, ang sabi nga po ng maraming mga Bible scholars, as they study this, ang Babylon the Great, ito daw po yung representation ng isang kingdom na nagre-represent ng disobedience, ano po, ng idolatry and immorality sa mundong ito. Okay? At ang sabi po na binasa nating talata, tatapusin na ng Panginoon. Paparusahan ng Panginoon itong Babylon the Great. Okay? So, ano ba yung kanyang dominion? No? Ano yung kanyang nasasakupan? Ang sabi niyan, ito ay sa Revelation 17, verse 3 and 4. Then the angel carried me away in the spirit into wilderness. There I saw a woman sitting on a scarlet beast that was covered with blasphemous names and had 7 heads and 10 horns. The woman was dressed in purple and scarlet and was glittering with gold, precious stones, and pure pearls. She held a golden cup in her hand, filled with abominable things and the filth of her adulteries. The name written on her forehead was the mystery, Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abomination of the earth. So yung influence po nitong Babylon ito ay buong mundo. Okay? Alam niyo po, kung titingnan natin ang bawat bansa, no, meron pong laganap po, di ba? Laganap ang kasamaan, laganap ang disobedience, no? Laganap ang idolatry, laganap ang immorality. So, ayon po sa mga Bible scholars, ito po yung representation ng Babylon. Lahat ng mga bansa, mga tao, na gumagawa, nagpa-practice ng ito, ang bumubuo ng Babylon the Great. Okay? So, hindi lamang po ito yung Iraq per se. Okay? Kundi ito yung lahat ng mga tao na talagang sumusumay sa ating pong Panginoon. Okay, sabi sa verse 9, this calls for a mind with wisdom. The 7 heads are 7 hills on which the woman sits. They are the 7 kings. So yung ano pala, yung 7 heads,
are 7 hills, they are also 7 kings. Ang ibig sabihin po nun, ito ay 7 kaharian, no, na ini-influensyahan nitong Babylon na ito. Ang Babylon po dito, ang tinutukoy na harlot or prostitute, no, na nakahiga dito. 5 have fallen, one is, the other has not yet come. But when he does come, he must remain for only a little while. The beast who once was and now is not is an 8th king. He belongs to the 7, is going to destruction. So, merong 7 kings. No, yung 7 kings na yun. Ang pangwalo yung Antichrist. Pero, sabi niya, he belongs to the 7 and is going to his destruction. Alam niyo, malapit na maparusahan dito yung beast. Next week, mababasa na po natin yan. Okay? Pero dito, sinasabi na malapit na siya sa kanyang destruction. Okay? And then, the 10 horns you saw are 10 kings. So, merong 7 kings at merong 10 kings dito. Who have not yet received a kingdom, but who for 1 hour will receive authority as kings along with the beast. They have one purpose and will give their power and authority to the beast. They will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph over them because he is Lord of Lords and King of Kings. And with him will be his called, chosen, and faithful followers. So ito pong mga haring ito na inipon. Ano po? Ito yung detalye po ito ng Armageddon. No? Inipon itong kaharian ito, itong mga bansang ito, para lumaban sa Panginoong Jesucristo. Pero again, nasabi dito sa verse 14, they will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph. At ang maganda po dito, sa paglaban ng Panginoon, dito po sa matinding kasamaan na ito, kasama, sino daw? With him will be his called, chosen, and faithful followers. Tayo po ito, mga kapatid. Lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, sumusunod, pinili ng Panginoon, at tapat sa Panginoon, is in the winning side. Okay? Wala na tayo doon sa kabila. Di ba? Dito sa lupa, parang laging ang feeling natin nasa losing side tayo. Parang disappointed tayo kasi parang laging talunan tayo, lalo na magmana ng palataya. Parang laging inaapi. Di po ba? Parang laging walang laban. But this time, mga kapatid, pagka nagkaroon na ng matinding battle between good and evil, nasa winning side tayo. Kakampi natin ang King of Kings and Lord of Lords. At wala na makakatalo sa atin. Wala na makakapang-api. No? Wala na makakapanghuli. Wala na makakapang-kutsya sa atin. Because the Lord is with us. Amen? No? Napakaganda po ng experience po na ito. No? Talagang makikita mo kung paano talunin ng Panginoon ang kasamaan sa mundo ito. Okay? So, her dominion is this world. Okay? This Babylon the Great. And then, ang sunod na makikita natin, her destruction. No? Sabi dyan, they will bring her to ruin and leave her naked. They will eat her flesh and burn her with fire. Okay? So, sa verse 16, the beast and the 10 horns you saw will hate the prostitute. Okay? So, kakalabanin siya, no, ng beast and nitong mga countries na ito, ng mga kings na ito, itong Babylon na ito, at wawasakin siya. Okay? And then, for God has put into their hearts to accomplish His purpose by agreeing to hand over to the beast their royal authority until God's words are fulfilled. The woman you saw is the great city that rules over the kings of the earth. So, yun pa, kung great city dyan, ito po yung Babylon the Great. So, mga kapatid, ngayon pong umaga, nais ko pong makita natin na ito ang plano ng Panginoon. Ito ang mangyayari sa future. Ganito tatapusin at paparusahan ng Panginoon ang mga masasama, ang mga hindi susunod sa Kanya. Okay? So, yan po yung mga recipients ng punishments.
No? Wala pong mga believers na makakatanggap ng kahit ni isa na pangusap ito. Okay? Kaya salamat sa Diyos sapagkat isinubo natin ang ating pong buhay sa Kanya. Ang laging pong hamon, sana hindi lang tayo. Now, let us share the good news sa mga loved ones natin, friends natin, mga kakilala natin. Gusto niyo pong maranasan din ito. So sana ay gawin natin yung part natin, gawin natin ang purpose bakit natin naririnig at pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. Ito pong pahayag nito. Ang panghuli, the results of the punishments. Ano ang resulta? Ang sabi diyan, and every living thing in the sea died. Kanina, sabi ko po, yung mga trumpets, yung mga seals, nung inopen yung mga seals, 1/4 lang ang namatay sa earth. No? Nung nag-blow yung trumpets, 1/3 ang mga nasira, no? Ang namatay sa earth. Dito po, every living thing in the sea died. So, ibig sabihin, 100% na. Okay? Ang nasira, ang namatay. Every island fled away, and the mountains could not be found. Okay? So, wala nang no? Wala nang mga bundok. No, ano kayo nangyari na? Siguro gumuho na silang lahat dahil sa napakalakas na lindol. No? From the sky, huge hailstones, each weighing about 100 pounds, fell on people. They cursed God on account of the plague of hail, because the plague was terrible. So ito po ang naging resulta ng punishment. Hindi maganda ang naging resulta. Di ba? Nakakatakot, no? At napakalala, no? Ng nangyari. Mga kapatid, ngayon pong umaga, nakita natin yung pouring of the last punishments. At nakita po natin ang tatlong nilalaman ito. So, the record of the punishments, the recipients, and the results. So, mga kapatid, ano po ang kahalagahan ito sa panahon natin ngayon, habang hindi pa dumarating ang Panginoon? Diba? Sabihin ko po sa inyo, lahat ng ito ay mangyayari, wala pong makakapigil dito. No? Hindi natin pwede isuhulan ang Panginoon. Ang pwede lang po natin, mga kapatid, na gawin sa umaga ito ay paghandaan natin. No? Salamat sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng paraan para makalipas sa tiyak na parusa, malalang parusa. Sana mga kapatid, ang maging pakiramdam natin sa oras na ito, ang pumasok sa ating pumisipan as we study this, ay talagang ang Panginoon ay totoo sa kanyang salita. Gagawin niya kung ano yung kanyang sinabi. Diba? Thank God because He preserved us. No? At yung preservation ng Panginoon sa atin, hindi na yun mawawala. Di ba? Hindi na yun masisira. Sapagkat ang Panginoon ang nagbigay po sa atin. Kaya mga kapatid, ngayon po umaga, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, I hope, kung kayo man ay nadi-discourage, kung kayo man ay nalulungkot, no? Kung kayo man ay nangangamba, nag-worry, no? Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Sana, sa katotohanan pong ito, na natin pong narinig, yun pong fear, no, yung doubts will turn to joy. Sana maging joyful po tayo, maging inspired po tayo sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. At sana ito rin po ang magtulak sa atin na laging magtapat sa Kanya. No? Gawin natin kung ano yung mga dapat niyang o yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. Huwag na tayong magdalawang isip, huwag na tayong matakot, no? Sapagkat mangyayari kung ano ang mangyayari na sinabi po ng ating grupo. Praise God sapagkat dito po sa CGBC Satellite, no? Ang kaligtasan ay talagang maliwanag, paulit-ulit, kinukulit kayo, na isuko ang buhay sa Panginoon. Sapagkat yan lang po ang tanging paraan, mga kapatid, para po tayo ay makalipas. Let us serve the Lord faithfully and joyfully. Tayo ba'y manalangin? Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Napakatindi ng mga mangyayari
lalo na itong huling 7 parusa na ito. Talagang wala pong makakasurvive. Pero salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo na kami ng warning sa hindi pa namin alam kung kailan ito mangyayari, kung kailan babalik ang Panginoon. Pero salamat po sapagkat yung mga signs ng muling pagbabalik ng Panginoon ay nakikita na Panginoon. Kaya alam ko po sa oras na ito, anytime the Lord Jesus can come. Pero Panginoon, sana po, bago ka dumating, ay makapaghanda kami. Magawa namin yung mga dapat namin gawin. Ayusin namin ang aming pong mga buhay. Ayusin namin, Panginoon, ang paglilingkod. Ayusin namin ang aming pong mga relationships. Lalo tingin ang aming relationships sa inyo. Dalayan ko po, Panginoon, na tulungan mo kami na mag-spend ng time sa inyo. Sapagkat sa pamagitan nun, kami, Panginoon, ay magkakaroon ng direksyon. Magkakaroon, Panginoon, kami ng kapayapaan sa buhay namin. At malalaman namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay handa sa pagbalik ng Panginoon Jesucristo. Nawa ang katotohanan ito ang magbigay sa amin ng kagalakan na patuloy na maglingkod sa inyo. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.